Hello! Magandang araw! Samahan niyo ako upang balikan ang isa sa mga libro na tumatak sa aking isipan at humubog sa aking kamalayan habang ako ay naglalakbay sa kolehiyo at maging sa paglabas ng paaralan hanggang ngayon na ako ay kasapi na ng mga mamamayang nagtataguyod sa ekonomiya ng ating bansa. Ang pamagat ng aklat na ito ay filosofiya, lohika at pangangatwiran sa panahon ng computer na iniakda ni Agerico M. De Villa at Gerald M. Franco. Ito ay nilimbag noong 2002. Sa unang bahagi ng aklat ay isang kalatas mula sa pangalawang pangulo para sa gawaing pang-akademiko ng Universidad ng Pilipinas na si Maria Serena I. Jokno. Tingnan ang maraming bansa at teritoryo sa Asia tulad ng Japan, Korea, China at Taiwan na nakarating sa antas ng industrialisasyon at post-industrialisasyon na sariling wika ang gamit na panturo sa mga pinakabatayang kurso sa eskwelahan. Sa harap ng matinding globalisasyon, ang pagpapalakas sa sarili nilang lipunan batay sa pagmamalaki ng katutubong wika at kultura ay naging katiyakan ng higit nilang kaunlaran. Ang proyektong Aklatang Bayan ay isang malaking hakbang patungo rin sa ating kaunlaran bilang bansa at sambayanang Filipino na tanging nakaugat sa sarili nating wika at kultura. Ang pagbibigay ng pagkakataon sa talento at kakayahan ng faculty at empleyado ng universidad sa iba't ibang campus mula Baguio, Manila, Los Baños at Diliman hanggang Cebu, Iloilo, Tacloban at Davao ay lumikha ng positibo at malayang ugnayan na nagpapasigla sa produksyon ng mga aklat sa Filipino. Pinatutunayan ng bawat titulo sa mga serye ng textbook ang kapangyarihan ng wikang Filipino na ihayag ang masalimuot na paksa sa anumang disiplina. Humanidades, agham panlipunan at filosofiya, siyensya, matematika at makabagong teknolohiya. Pinahahalagahan ng UP ang mga kalahok sa proyektong ito at ang kanilang mga produktong maipagmamalaki sa madla ngayon at sa hinaharap. Para sa universidad at sa bayan ang lahat ng mga librong ito. Aklatang Bayan. Pinagtibay at ipinatupad sa UP noong 1989 ng isang patakarang pangwika na nagtatakda na Filipino ang maging pangunahing medium ng pagtuturo. Hindi lamang ito pagtalima sa mga probisyong pangwika sa konstitusyon. Pagkilala rin ito sa katunayan na sariling wika ang higit na mabisang kasangkapan ng edukasyon at ang edukasyon na ginagamitan ng wikang naiintindihan ng nakararami ay paghawan ng landas tungo sa katarungang panlipunan. Ngunit hindi sapat ang isang patakarang pangwika para palaganapin ang wikang Filipino sa akademya. Kailangan ang mga kagamitang panturo, lalo na ng mga textbook sa Filipino na magagamit ng mga guro at mag-aaral. Isinilang ang proyektong Aklatang Bayan para isulat at maglimbag sa wikang Filipino ng mga aklat sa iba't ibang disiplina. Ang pagsulat ng mga textbook ay nilahukan ng mga guro at scholar sa iba't ibang disiplina, gayon din ng mga manunulat at expert sa wikang Filipino.
Sinuportahan naman ang paglilimbag ng mga ahensya ng pamahalaan tulad ng Kagawaran ng Agham at Teknolohiya or DOST, ilang maaasahang lider pampulitika ng bansa at iba pang individual na may pagmamalasakit sa pambansang wika. Mula nang simulan ang proyekto noong 1994, may 65 titulo na sa Aklatang Bayan. Hindi lamang ang dami ng mga nailimbag na libro ang ipinagkakapuri nito, kundi ang kahusayan ng mga ito. Tumanggap ang ilan sa mga libro ng mga parangal at pagkilala mula sa iba't ibang samahan at institusyon. Noong 1997, pinarangalan ang Sentro ng Wikang Filipino bilang Publisher of the Year sa National Book Award ng Manila Critics Circle. Inaasahan na sa pamamagitan ng Aklatang Bayan, mas mabisang maipupunla ang karunungan sa mga kabataang mag-aaral, gayon din ang commitment na maipalaganap ang gayong karunungan sa sambayanang Pilipino. Tunay na alay ito ng UP sa bayan. Aklat Ili. Serye ng mga textbook sa Agham Panlipunan. Sa wikang Iloco at Ibanag, nagmula ang salitang ili o bayan. Itinataguyod ng serye ang puspusang pagsisikap na lumikha ng mga tekstong nagtataguyod ng kaalamang panlipunan, kaisipan at kalinangang Filipino. Pasasalamat ng mga autor. Nais naming ipahayag ang taos-puso naming pasasalamat sa mga nakatulong sa pagsasalibro ng aming akda. Kasama sa mga pinasasalamatan namin sina Prof. Virgilio S. Almario at Dr. Mario I. Miklat na unang nagpahayag ng interes sa aming balak. Sina Prof. Jimuel C. Naval at Dr. Galileo S. Zafra na nagpatuloy ng pagsuporta sa amin at nagbigay ng lakas ng loob na sa kabila ng matagal na delay at paglabas ng akdang ito. Kay Nora na walang tigil na sumubaybay at nagpaalala sa aming mga pagbabago-bago ng isipan, kay Dr. F. G. David na nakapagmungkahi ng higit na pagpapahusay ng akdang ito, kina Becky at Bell na hindi nawala ng pasensya sa napakarami naming pagpapalitan ng mga mensahe tungkol sa akda at sa napakarami pang ibang naging bahagi ng pagsasalibrong ng akdang ito. Mula kay Agerico M. De Villa at Gerald M. Franco. Nilalaman. Introduksyon. Filosofiya. Rebolusyong Filipino at Rasyonalismo. Lohika at pangangatwiran. Pangangatwirang induktibo at deduktibo. Lohikang klasiko. Kaayusan ng mga katwiran. Lohika at matematika. Lohika bilang isang pamamaraan. Kaayusan ng mga tambalang pangungusap. Mga definisyon ng mga pantambalan at negasyon. Kaayusan ng mga katwiran. Magkakatumbas ng mga tambalang pangungusap. Kaayusan ng mga katwiran at deduktibong natural. Reduksyo ad absurdum. Tritablo. Mga modernong computer. Teorya ng sirkitong elektrikal. Pruwebang kondisyonal. Ang lohika ng mga panaguri. Ang kwantifikasyon. Mga karagdagang paraan ng pagtutunton. Ang paggamit ng panlahatang quantifier. Ang paggamit ng quantifier na pampartikular. Reduksyo ad absurdum at mga katwirang kwantifikasyonal. Ang lohika ng relasyon, ang pagkakatumbas, lohikang induktibo, pangangatwirang siyentipiko, ang mga limitasyon ng pangangatwirang siyentipiko, lohika bilang isang sistemang aksyomatiko, at mga pagpapalawak at paglihis. Introduksyon. Ang aklat na ito ay tugon sa pangangailangang mapalawak ang ating kakayahang makipagtunggali sa iba sa mga darating na panahong ang impormasyon ang kikilalaning pangunahing yaman ng sinuman.
Sa panahong ganito, ang pangangatwirang maayos ay hindi maaaring ipagwalang bahala bilang pamamaraan. Hindi lamang ng pagpapatatag ng kaayusan ng lipunan, kundi pati na rin ng pagpapahusay ng pagkalap at paggamit ng kaalaman ng bawat Pilipino mismo. Sa wikang Filipino, ang akdang ito, sa kabila ng hindi pagtanggi na walang kontradiksyong isipin na maaaring mapatatag ang isang lipunan ng walang gasinong pagbibigay pansin sa pangangailangan ng isang pambansang wika. Maliwanag para sa mga may akda dito na ang isang bayang may tuwirang pagbibigay halaga sa pangangailangan ng pambansang wika ay mas madaling mapatatatag kaysa ganitong wala ng gasinong pagbibigay pansin. Ang isang bayang may tuwirang pagbibigay pansin sa pangangailangan ng pambansang wika ay yaong bayang mas may pinaghihirapan at mas may pinagsamahan, at sa makatuwid ay yaon ring ang mga mamamayan ay mas maaasahang manindigan para sa mga interes nito. Walang dapat ipangamba ang mga estudyante sa paggamit ng sariling wika sa kabila ng malawak na paggamit ng Ingles ng karamihan sa ating mga scholar. Ganito ring sitwasyon ang noon ay hinarap ng mga kilalang nanguna sa pagtatatag ng modernong kaisipan gaya ni Francis Bacon, Galileo Galilei at Rene Descartes. Tinalikuran nila ang Latin na noon ay kinikilala bilang tanging wika ng mga intelektuwal. Kasaysayan na rin ang nagpapatunay na nagtagumpay sila sa kanilang paggamit ng sariling wika sa iba't iba nilang interes. Para sa isang estudyante, mas simple ang dahilan kung bakit sariling wika ang mas mahusay na gamitin. Kung ang kanyang pag-unawa sa kalikasan ng pangangatwiran ay gagawin sa pamamaraang tumutugma sa kanyang mga pang-araw-araw na karanasan at tumutugma rin sa kabuuhan ng karanasan ng kanyang komunidad, mas madali niyang matatandaan ang lahat ng usaping makatutulong para sa isang mahusay na pag-unawa sa kalikasan ng pangangatwiran. Sa pagitan ng paggamit ng mga teknikal na pahayag sa Ingles na isina Filipino at paggamit ng karaniwang pahayag sa Filipinong lingua franca, yaong karaniwang pahayag sa Filipinong lingua franca ang kinikilingan. Halimbawa, sa halip na paggamit ng balido at hindi balido, mula sa valid at invalid, ang ginagamit na lamang ay maayos at hindi maayos. Sa pangkalahatan bilang panuntunan, ito ang binibigyang diin at hindi lamang ang mapadali sa estudyante ang pag-unawa sa kaayusan ng pangangatwiran. Lumalabas na may bukod tanging kabuuhan ang kaayusan ng ugnayan ng maraming pahayag sa Filipino na may kinalaman sa pangangatwiran. Binibigyang halaga rito ang pagpapanatili ng kabuuang ito. Sa pagitan ng paggamit ng Filipinong lantay at malalim sa isang panig at Filipinong lingua franca sa kabilang panig, yaong Filipinong lingua franca ang kinikilingan. Halimbawa, sa halip na paghinuha ang ginagamit para sa inference, pagtunton na lamang ang ginagamit. Binabanggit na nga rito na kung mas tumutugma sa mga pang-araw-araw na karanasan at tumutugma rin sa kabuuan ng karanasan ng komunidad, ay mas makabubuti para sa estudyante. Ang aklat na ito ay binubuo ng 32 kabanata na pawang hinggil sa iba't ibang aspekto ng pangangatwiran sa pamamagitan ng modernong wikang simboliko. Ang una hanggang 8 kabanata ay tungkol sa mga panglahatang konsiderasyon may kinalaman sa mga konsepto ng pangangatwiran at lohika. Ang 9 hanggang 18 kabanata ay partikular na tumatalakay sa lohika ng mga pangungusap.
Ang ika-19 hanggang ika-27 ay hinggil naman sa lohika ng mga panaguri. Ang ika-28 hanggang ika-29 ay tungkol sa pangangatwirang siyentipiko at sa mga kakulangan nito. Ang ika-30 hanggang ika-32 ay tungkol sa mga bagong kaganapan sa lohika. Ang huling bahagi ay tungkol sa mga kakulangan ng akda, sa mga pagtatalakay nito at mga maaari pang magawa sa pag-aaral ng pangangatwiran sa Pilipinas. Hindi ito katulad ng mga pangkaraniwang akda sa pangangatwiran. Sa aklat na ito ay binibigyang diin ang kahalagahan ng pag-unawa sa kalikasan ng pangangatwiran sa agham pang-computer. Natural lamang ito sapagkat ang panahong pinaghahandaan dito ay yaong inaasahang magiging pangkaraniwan sa lahat ang paggamit ng mga computer. Sa mga babasa ng aklat na ito, inaasahang ang kaliwanagan sa pagtatakda kung alin ang maayos at hindi maayos na pangangatwiran. Sa huli ay inaasahan din ang kaliwanagan sa iba't ibang katangian ng kabuuan ng kaalamang pantao kasama na ang kaliwanagan sa mga kakulangan nito. Sa ilang matuwain sa ilang paghamon, inaasahan naman ang pagkilala sa isang pananaw mundo na tutugma sa agham at liberal na demokrasya tungo sa isangang pananaw mundo na malaki pa ang kakayanang mapaunlad. Unang kabanata, Filosofiya. Pagmamahal sa karunungan, ang depinisyong klasiko ng filosofiya. Mula sa philos, na ang ibig sabihin ay pagmamahal, at sa Sofia na ang ibig sabihin ay karunungan. Ayon sa kasaysayan, ang pahayag na ito ay mula kay Pythagoras, ang unang filosopong gumugol ng kabuuan ng kanyang buhay sa larangan ng filosofiya. Indikasyon ito na totoong mas matanda ang filosofiya sa terminong filosofiya. May tatanong kung ganoon, papaanong naituturing ang filosofiya na isang lehitimong aktibidad bago pa man malatag ang paggamit ng terminong filosofiya? Nang si Thales at ang sumunod niyang mga disipulo ay nagawi sa Persia at ganoon din sa Ehipto, ginulat sila ng matematika na ginagamit ng mga sibilisasyong sinaunang inabot nila roon. Hindi lamang nagagamit ang matematika sa paggawa ng mga ziggurat at mga piramid, mas mahalaga, nagagamit pa ito sa pagpapaliwanag ng pagdating at paglisan ng mga tide at ganoon din ang mga eclipse. Pinag-aralan nila ito at inangkin bilang mahalagang kaalaman. Nang mga panahong ito na nagahari ang sinaunang sibilisasyon ng mga Griego, mukhang madaling naikaila ni Thales sa harap ng mga paring nagahari na ang matematika ay isang uri ng biyaya ng mga Diyos para sa mga piling individual. Iyon kasi ang paniniwala ng ganitong mga pari sa Persia at Ehipto. Kahit pangkaraniwang mga tao ay may kakayahang makaunawa ng matematika. Ang malamang na ipinahayag ni Thales. Dalawa ang maaaring ibigay na dahilan kung bakit malamang nga ang ganito. Una, nasanayan na nila Thales ang pagtingin kritikal sa kaisipan ng mga pari at sa iba pang mga tradisyonal na otoridad sa kanilang bukod tanging demokratikong lipunan. Madali para sa kanila na ituring na ang kaalaman nilang ito sa matematika ay kanilang tinataglay sa pamamagitan ng kanilang pasensya sa pakikinig, pag-aaral, at pag-iisip. Anila, walang kinalaman ang ganitong mga kaalaman sa paniniwala sa mga Diyos ng mga Persyano o mga Ehipto, Diyos na mga nasakop na mga mamamayan sa pagkakataong ito. Mas mahalaga,
Madali ring naituturing ni Natales na ang matematika ay isang pamamaraan sa pagpapaliwanag sa mga pangyayari sa kaligiran na hiwalay sa mga Diyos o anumang mga espiritu. Hindi gaya ng mga Persyano o mga Ehipto na hindi mga sanay kumilala sa pagkakamali ng mga pari o mga autoridad na tulad ng mga ito. Kung ang mga nabanggit dito ay tatanggapin natin, hindi talagang malayong isipin ng magtatanong si Natales tungkol sa kung ano talaga ang kalikasan ng buong kalawakan. Maaaring nagsimula ang tanong sa ganito: maaari ba talagang ipaliwanag ang pagdating ng mga tide at ng mga eclipse na hiwalay sa mga Diyos? Pagkatapos ay may tatanong din, mayroon pa kayang ibang mga pamamaraan na maaaring magamit sa pagpapaliwanag ng mga pangyayari sa kalikasan na hiwalay sa mga Diyos? Maaring nasundan pa ito. Paano ba natin maharap ang ganitong mga pamamaraan ng pagpapaliwanag? Sa huli, itinatanong, ano ba talaga ang kalikasan ng buong kalawakan? Bago pa man dumating ang panahon ni Natales, sa Gresya at ganoon din sa iba pang sibilisasyon, lahat ng mga pagpapaliwanag ay inakalang may kinalaman sa kagustuhan ng mga Diyos o anumang espiritu. Para nga sa kanila, sa lahat ng mga bukal ay may nakatirang diwata. Bawat puno isang dread. Ang lupang nagbibigay butil ay kinikilala mismo ni Demeter. Ang malayang dagat ay nabubuhay kay Poseidon, ang makagimbal lupa. Ayon kay Sir William Cecil Dampier, mula sa A History of Science and its Relation with Philosophy and Religion, Cambridge University Press. Binanggit ko na dati pa sa isang naunang libro ko, Social Political Philosophy, Quezon City, Katha Publications. Pagpapatuloy. Karaniwang paliwanag sa lakas ng kalikasan ay laging sa ganitong pamamaraan. Kapag ang matinding lakas at init ng araw ay nababawasan, ang walang kasing lakas na si Zeus ay nagdudulot ng mga ulan at taglagas at ang lahat ay nagsisimulang makaramdam ng ginhawa. Pagkatapos, kapag ang mga puno ay nanlalagas, ang mga dahon ay tumitigil sa paglaki. Ang mga kahoy na iyong mapuputol ay hindi bubukbukin. Kaya dapat tandaan na putulin ng iyong kahoy sa panahong ito. Mula sa ika-9 na siglong Griegong ulat, Stephen Toulmin at June Goodfield, The Architecture of Matter, New York, Harper Torch Books. Binanggit ko na din dati sa Social Political Philosophy. Pagpapatuloy. Sa ganitong pananaw, ang tanging pamamaraan ng pagpapahusay ng anumang gawa ay sa pamamagitan ng pagsunod sa gustuhan ng mga Diyos o mga espiritu. Kapag naglalatag ng plano para sa isang pugon para sa salamin, humanap ng isang paborableng araw sa isang masuwerteng buwan para sa ganitong gawain. Habang ginagawa ang pugon, tiyakin na malinis ang mga trabahador at magtrabaho kasama nila mismo. Sa paggawa ng pugon, gumamit ng mga estatwa ng mga embryo gods. Huwag pabayaan ang kahit sinumang estranghero na pumasok sa gusali, o dili kaya ay pabayaan ang sinumang makasalanan na magawi sa harap ng mga ito. Mag-alay ng tamang mga alay sa mga ito araw-araw. Kahit anong araw kapag naglalagay ka ng mga mineral sa pugon, magbigay ng mga alay sa mga embryo. Maglagay ng pang-insensong mga maglagay ng pang-insensong may pine incense sa harap ng mga ito. At pag magbuhos ka ng beer sa mga ito, saka ka lamang magsimula ng apoy sa pugon at maglagay ng mga mineral dito.
Ang mga taong iyong uupahang mga siwa sa pugon ay dapat maglinis ng kanilang sarili bago hayaang magtrabaho. Tomin at Caulfield, binanggit ko na din dati sa Social Political Philosophy, Quezon City Katha Publications. Pagpapatuloy. Sa pangangahas ni Natales na isiping maaaring magpaliwanag ang isang pangkaraniwang individual sa pamamagitan ng kanya lamang pasensya sa pakikinig, pag-aaral, at pag-iisip na hiwalay sa mga Diyos o anumang mga espiritu, nagkaroon ng malaking pagkakaiba ang sinaunang sibilisasyon ng mga Griego sa lahat ng iba pang sibilisasyon. Para sa mga sinaunang Griego, maaaring panghawakan ng isang individual ang kanyang kapalaran. Ang paniniwalang ito ay batayan ng pagbubunsod ng filosofiya. Gaya ng nasabi na, malaki ang kinalaman dito sa pagbubunsod ng demokrasya sa Gresya. Mayroon pang ikalawang dahilan kung bakit maluwag na nakapangahas si Natales sa ganitong pag-iisip ayon sa isang scholar. Mukhang walang sapat na dahilan kung bakit ang mga Heleniko na tipon mula sa hiwa-hiwalay na mga city-states sa isang relatibong mahirap at makalumang bayan ay makalalamang sa mga rehiyong intelektual ng mga kilalang sibilisasyon ng mga lambak ng Yangtze, Tigris at Euphrates at Nile. Maraming pagkakaiba sa pagitan ng sinaunang Gresya at ng ibang mga sibilisasyon, pero ang maaring pinakamahalaga ay ang reliyon. L. Pierce Williams, John Stambo, Professor of History of Science, Cornell University, The History of Science, Encyclopedia Britannica. Pagpapatuloy. Batang-bata pa ang relihiyon ng mga sinaunang Griego kung ihahambing ito sa mga relihiyon ng Mesopotamia at Ehipto. Ayon sa scholar na ito, komplikado ang teolohiya at sibilisasyong tabing ilog na mga ito at nakasasagot sa halos lahat, kung hindi man lahat, ng mga mahalagang tanong tungkol sa kinalalagyan ng sangkatauhan at hinaharap nito, paliwanag ng scholar. Walang ganitong mga katangian ang relihiyon ng mga sinaunang Griego at marahil ito ay bunsod ng biglang pagbagsak ng sibilisasyon ng Mycenae na pinagbatayan naman ng sibilisasyon ng mga sinaunang Griego, dagdag pa niya. Malabong pagbatayan ng isang teolohiya ayon sa kanya ang mga kwento tulad ng Iliad at Odyssey na napasa sa pamamagitan ng mga manunula mula sa mga Mycenaean. Wala talagang sinaunang Griego teolohiya na isang teolohiyang nagbibigay ng isang kabuuhan at malalim na paliwanag ng mga galaw pareho ng kosmos at ng puso ng tao. Aniya. Sa huli, sinasabi ng scholar na wala talagang madadaling sagot sa mga mapagtanong ng mga sinaunang Griego. Maaring idagdag dito isang malawak na puwang para sa alternatibong mga kaisipan ang naiwan. Sa loob ng puwang na ito na nga nagbunsod ang isang pamamaraan na pagtatanong na kinikilala bukod tanging sinaunang Griego. Maaring may iba pang dahilan kung bakit naging maluwag sa mga sinaunang Griego ang pagkakaroon ng ganitong bukod tanging pananaw sa kapalaran ng tao. Gayunpaman, hindi na siguro mahalagang hanapin pa ang mga ito. Sapat na maisaisip na bukod tangi talaga ang pananaw na ito ng mga sinaunang Griego, ang paniniwala na maaaring panghawakan ng sinuman ang kanyang kapalaran, hiwalay sa mga Diyos at batay lamang sa kanyang sariling mga kakayahan, lalo na ang kakayahang mag-isip. Kabanata 2. Rebolusyong Filipino at Rasyonalismo.
Ayon sa isang scholar, ang pinakalayunin ng kartilya ni Emilio Jacinto ay ang pag-isahin ang mga mamamayan sa isang komunidad ng mga magkakapatid na walang katapusang kaligayahan. Sa isang lipunan kung saan ang lahat ng mga kasapit, kahit ano paman ang kulay ng kanilang balat, paniniwala, posisyon o kalagayan, edukasyon at pisikal na kaanyuan ay lahat pantay-pantay. Sa isang panlipunan at politikal na kaayusan kung saan ang dangal, dignidad, gawain, pagmamahal, kawanggawa, katwiran, kalayaan at pakikisama ang mga pamantayan ng pamumuhay. Sa madaling sabi, ang mga hinahangad na nakikita ni Jacinto ay ang lipunang sibil at hustisyang panlipunan. Mula kay Remigio E. Agpalo, Liwanag at Dilim, ang Pilosopiyang Politikal ni Emilio Jacinto, Manuel A. Rojas, Chair of Political Science Lecture, December 15, 1975. Sa madaling sabi, ang kartilya ay isang simulain tungo sa kabiasnang maayos at may hustisyang panlipunan. Ang simulain ito, ayon din sa mga scholar na ito, ay ipinagbubunyagi at ipinaliliwanag ni Jacinto sa pamahalaan at liwanag at dilim. Madaling isipin na si Jacinto batay sa kanyang mga naisulat ay isang pilosopo. Tunay na sa isang komunidad gaya ng batang-bata pa noong sambayanan ng Pilipinas, kinakailangan na linawin ang mga adikain at paniniwala ng lahat ng mga nasasakop. Bukod dito, kinakailangan ding pagtugmain ang mga adikain at mga paniniwalang ganito sa isang sistematikong ugnayan. Sakaling hindi matamo ang ganitong ugnayan, sakaling magkaroon ng mga kontradiksyon ang adhikain at mga paniniwalang ganito, hindi maaaring gamitin ang kabuuang resulta bilang pagpapaliwanag sa mga pangyayaring nagbubunsod nga sa pagnanasa ng pagbabago. Dagdag pa at mas mahalaga, hindi ang mga ito magagamit sa pagtanaw ng hinaharap na siya namang maaaring pagbatayan kung ano ang may pagpapalagay na dapat at hindi dapat mangyari sa kapalaran ng mga mamamayan bilang mga individual at bilang isang komunidad. Ang filosofiya at ganon din ang agham sa kailaliman ay pamamaraan ng paghawak sa hinaharap ng isang individual o komunidad. Bilang individual, bukod tangi ang tao sa kanyang kakayahang mga tiran. Hindi gaya ng ibang bagay, ang tao ay may kakayahang maghangad at magsagawa ng kanyang hinahangad. Batay sa kakayahang ito, ang tao ay tinuturing na rasyonal, mula sa Latin na katagang ratio, na katwiran ang ibig sabihin. Ang pagiging rasyonal ay pagkakaroon ng kakayahang mamili mula sa isang hanay ng mga pagpili kung ano ang maaaring mangyari sa buhay ng isang individual. Ang paggalaw ng ibang mga bagay sa iba sa tao, maging may buhay man o wala, ay simpleng mga resulta ng paggulong ng mga pangyayaring nabubunsod mula sa mga sanhing natural lamang. Kapag ang isang bolang bilyar halimbawa ay gumagalaw sa isang mesa, ito ay nagaganap bilang isang resulta ng paggulong ng mga pangyayaring mula sa isang pinagmulang mekanikal gaya ng paggalaw ng isa pang bola. Ang paggalaw ng tao sa kabilang panig, mas malimit kaysa hindi, ay batay sa isang volition o paghahangad. Kapag ang isang bolang bilyar ay gumagalaw sa ganito o ganyang paraan, ito ay sinasanhing mekanikal na gumalaw sa ganito o ganyang paraan. Kapag gumagalaw ang tao, ang kanyang paggalaw ay isang bagay na batay sa pagtitimbang
ng mga paniniwala sa harapan ng ibang mga paniniwala. Sa pamamagitan ng mga pangangatwirang panloob, ang tao ay naninimbang ng mga pagpili kung ano-ano ang maaaring mangyari sa kanyang buhay. Ang pangangatwirang panloob ay nakabatay sa kung papaano ang kalipunan ng mga paniniwala ng isang individual ay patugmang umuugnay sa isa't isa. Ang pagiging rasyonal ay nangangahulugan ng patugmang ugnayan sa pagitan ng mga paniniwala. Ibig sabihin, wala kahit isa mula sa mga ito ang mapapabayaang sumalungat sa iba. Kung hindi ito posible, kinakailangang kakaunti lamang ang mga sumasalungat sa mga ito. Sa pagdami nila, siyang paghina ng ating pagtanaw sa hinaharap at sa ganoon, paghina ng kakayahan ng nating mananatiling buhay. Ang pagiging rasyonal, ang pagkakaroon ng kakayahang mga tuwiran sa pinakamadaling sabi ay pagkakaroon ng kakayahang tumunton ng isang paniniwala batay sa iba. Maaaring ang tinutukoy na paniniwala rito ay tungkol sa hinaharap, bagamat ang karaniwang tinutukoy ay tungkol sa nakaraan o sa kasalukuyan lamang. Para sa isang pilosopo, ang kanyang maaari lamang pagbatayan sa ganitong kalagayan may patungkol sa hinaharap ay ang kanyang kaalaman na siya namang kabuuan ng patugmang pinag-uugnay-ugnay na mga paniniwala niya na karamihan naman ay tungkol sa mga nakaraan. Sakaling mahusay, mas nagkakaisa ang kalipunan ng mga paniniwalang tinataglay sa kaalamang tinutukoy, maraming mga alternatibong pangyayaring patukoy sa hinaharap ang maaaring makita. Ang hanay ng mga alternatibong ito ang maaaring pagpilian ng individual na may kagustuhang humawak sa kanyang hinaharap. Ang pagkakaroon ng kakayahang pumili ng ganito ang batayan kung bakit maaaring sabihin na ang tao ay nakapaghahangad at sa ganoon ay nakapaghahawak ng kanyang hinaharap. Gayunpaman, ang lahat ng mga kakayahang tinutukoy rito ay nakasalalay sa kabuuan ng kaalamang tinutukoy. Ito na ang dahilan kung bakit ang isang pilosopo, kahit ano pa man siya, ay isang individual na sa klasikong pananaw ay mapanuri ng kabuuan ng kaalaman. Maaari ring sabihin na sa pinakahuli, ang pakay ng isang pilosopo bilang isang individual ay makapagpalawak ng kakayahan niya o ng kanyang komunidad na manatiling buhay. Nagagawa niya ito sa pamamagitan nga ng pagtanaw sa hinaharap na siya namang nakabatay nga sa kabuuan ng kaalamang tinataglay. Sa ganitong pamamaraan, napanghahawakan ng isang pilosopo ang kanyang hinaharap. Isang bagay na bihira kung nangyayari man na naiisip kayang gawin ng sinuman bago sumapit ang pagbubunsod ng filosofiya. Si Apolinario Mabini ay hindi nalalayo kay Jacinto sa pagiging pilosopo. Pinahayag niya, para maitatag ang tamang gusaling paglalagyan ng ating panlipunang paninibagong buhay, kinakailangan na tayo ay radikal na magbago hindi lamang sa ating mga institusyon, kundi pati na sa ating mga pamamaraan ng ugali at pag-iisip. Kinakailangan na magkaroon pareho ng panlabas at panloob na revolusyon sa pamamagitan ng paglalatag ng ating edukasyong moral sa isang mas matatag na pundasyon at pag-aalis sa ating mga sarili ng mga bisyo na ang karamihan ay nakuha natin sa mga Kastila. Kung wala tayo ng mga ganitong kondisyon, ang ating mga mamamayan ay lagi na lamang malalagay sa pagkaubos at paghihirap sa isang gera sibil at panloob na di mapagkakasundo hanggang sa na sila ay maubos lahat.
kasama ang maraming dugo ng ating mga martir na hindi makapigil dito. Dagdag pa niya, ang kalayaan ay hindi nangangahulugan na wala tayong susundin kahit sino man. Sa kabaligtaran, humihingi ito na ating isunod ang ating pagkilos at mga aksyon sa kung ano ang hihingi ng katwiran at hustisya. Hindi nagsasaad ang kalayaan na sundin ang kahit sino man, pero humihingi ito na lagi nating sundin ang kakayahang ating pinipili at kinikilala na pinakamahusay na mamamatnugot sa atin. Sa ganitong kalagayan, ang isang individual ay sumusunod lamang sa kanyang katwiran. Ang isang sandatahan na ayaw sumunod sa mga awtoridad nito ay walang tunay na kalayaan, sapagkat sa pagsuway nito ay inilalagay nito sa panganib ang kaayusan at disiplina na mismong pinili ng mga sundalo sa pamamagitan ng kanilang katwiran na ipinataw nila sa kanilang mga sarili mismo. Sa makatwid, para kay Mabini, ang kalayaan ay isang panlipunang kaayusan na kung saan ang lahat ay sumusunod sa batas ayon sa katwiran na sila mismo ang pumipili. Maliwanag para kay Mabini at ganoon na rin kay Jacinto na may isang tanging panlipunang kaayusang hinihingi ang Rebolusyong Pilipino, isang kaayusang pilosopiko. Ang ganitong hinihinging kaayusan ay isang kalagayang ang mga pansariling interes ay sinasantabi muna habang ang adikhain at paniniwalang pambayan ay ipinagpupunyagi. Ang kaisipang ito ay laging nauugnay at natutugma sa lahat ng mga adikain at paniniwala para sa ganoon ay makaiwas sa mga kontradiksyon at nang sa huli ay makapanghawak na mahigpit sa hinaharap. Kapag mas nagkakaisa ang mga adhikain at mga paniniwalang tinutukoy, kapag may patugmang ugnayan ang mga ito, mas may iwasan ang mga kontradiksyon at sa ganoon, mas mapanghahawakan ang hinaharap. Sa isang panig, hindi talaga naiiba ang mga rebolusyong Pilipino noon sa mga sinaunang Griegong intelektual. Sa kasamaang palad, sa isang panig ngayon ay maaaring ipagpalagay na ang Rebolusyong Pilipino ay nananatiling isang pangarap. Kahit sa panahon ng EDSA, ang mga nasasaisip na mga mamamayan ay ganoon pa rin sa mga simbolo o personifikasyon ng mga himala, gaya ng rebulto sa EDSA, pagtama sa loto o huwete at tagumpay ng ilang mga artista sa larangan ng politika. Ang mga ito ay indikasyon na mas naniniwala pa rin ang karamihan na ang mga pangyayari sa kanilang buhay ay wala pa rin sa kanilang mga kamay. Dala ito sa ang iba unang dahilan ng kakulangan sa malinaw na pagtanaw sa hinaharap, kakulangan sa kakayahang mga twiran ng maayos. Kabanata 3. Lohika at pangangatwiran. Lohika ang turing sa maayos na pangangatwiran. Ito ay mula sa logoy na sinaunang Griegong pataga ay nangangahulugan ng forma. Mukhang para sa mga sinaunang Griego ang lahat na kataga na sa kanila ay logos ay mga pangalan sa forma ng mga bagay o kaisipang tinutukoy nga ng bawat kataga. Makikita na mukharing para sa kanila mahigpit na magkaugnay ang forma at kataga. Sa ganitong kaisipan, madaling maintindihan kung bakit ang iba't ibang bagay ay may iba't ibang tawag. Ang ibang bagay ay tinatawag nating mga silya. Ang iba naman bagay tinatawag nating mga mesa. Simple lamang ang dahilan kung bakit iba-iba ang tawag natin sa mga ito. Ang mga ito ay may tanging forma o kaayusan.
Sa kabuuan ng lahat ng mga paniniwala ng isang individual, ang bawat paniniwala ay pinapahayag sa isang pangungusap. Ang kabuuhang ito bilang isang sistema sa makatuwid ay may tanging kaayusan, ang itinuturing na kaalaman o karunungan. Sa pagitan ng bawat mga paniniwalang nilalaman ng mga kaalaman ay may ugnayan. Sapagkat tinatawag nga nating kaalaman ang bawat isa sa kabuuhang ito, itinuturing ang bawat isa sa mga ito na paniniwala. Sapagkat ipinapahayag ang bawat paniniwala sa isang pangungusap na bawat isa naman ay maaaring maging totoo o hindi totoo. Mayroon sa mga ito na maaaring maging magkakakontra, dalawa, sobra sa dalawa. Ang pinagsama-samang mga paniniwala na mayroong maayos na kaugnayan sa makatwid ay may matutukoy na forma at may tuturing na sistematikong kaalaman. Ang pagsusuri ng buong kaayusan ng kaalaman ay maging patugmang pag-uugnay o kontrang pag-uugnay ang tinutukoy sa pinakamalawak na gamit ng lohika. Ang pangangatwiran ay hiwalay ng lohika o pag-aaral ng pangangatwiran sa pinakamalawak na gamit ay pagtunton sa isang paniniwala batay sa iba pang paniniwala o mga paniniwala. Halimbawa, kung paniniwalaan na kapag kumakain ang isang individual, kakailanganin niya ang pagkain at paniniwalaan rin na talagang kakain ang individual na tinutukoy. May maaaring matunton pa tayo na pangatlong paniniwala kahit na hindi tuwirang ipahayag sa atin. Maaari rin tayong maniwala na talagang kakailanganin itong individual ang pagkain. Mapapansin dito na walang kinakailangan kundi ang natural na pagtakbo ng kaisipan ng kahit sino para matunton ang pangatlong paniniwalang ito. Sa lagay na ito, matatawag na batayan ang unang dalawang pangungusap at matatawag nating aabtan, konklusyon, ang ikatlong pangungusap. Mula sa unang dalawang paniniwala, walang ibang maaaring abtan kundi ang ikatlong paniniwala. Hindi na kailangan magpaligoy-ligoy pa. Hindi naman maaaring lumiko o bumaluktot ang patutunguhan ng pagtatalakay. Iisa lamang ang direksyon ng pagtunton at ito ay ang matuwid na patutunguhan, kaya nga't pangangatwiran ang tawag sa ganitong proseso ng pagtunton. Isa pang halimbawa ng pangangatwiran ay ang sumusunod. Totoo na 1 plus 1 equals 2. Totoo rin na 1 plus 1 plus 1 plus 1 equals 4. Sa makatwid, totoo rin na 2 plus 2 equals 4. Sa ipinahayag na ito, mula sa batayang una at ikalawa ay walang iba maaring direksyon ang patutunguhan ng pagtunton kundi ang tungo sa ikatlo. Wala nang paligoy-ligoy kailangan at wala ring baluktot na maaring mangyari. Isang matuwid lamang na pagtunton ang maaring gawin. At ang ganitong pamamaraan ay may katangiang formal. Ang kabaligtaran ng mga makatwiran o maayos na proseso ay ang prosesong ang inaabutan ay pabalik sa pinanggalingan ng pagtatalakay. Maaring magpapalabo, magpapagulo at ng pagtatalakay, kabaluntunaan ang tawag sa resulta ng ganitong proseso ng pagtunton. Katulad ito ng patpat na kapag nabali ng husto, tumuturo ang dulo sa pinanggalingan. Sa isang balintuna, ang hinahinatnan ay ang kabaligtaran ng katunayang una at ipinanggigiitan na nga. Isang halimbawa nito ay ang kabalintunaan ni Epimenides. Sa isang kwento, sinasabing may nakabanggit kay Epimenides na sinungaling ang mga taga-Crete. Hindi ba? Ani Epimenides, na kung sinungaling ang isang individual, lahat ng sasabihin niya ay hindi totoo. Kung ganon, dagdag niya,
Kapag inaamin ng mga taga-Crete na sinungaling sila, hindi totoo na sila ay sinungaling sapagkat mga sinungaling nga sila. Kung hindi totoo na sinungaling sila, hindi nga sila sinungaling, dagdag pa niya. Kung ganito nga, iyon, nagsisinungaling sila sapagkat sinabi nilang sila ay sinungaling kahit hindi naman. Hindi po ba? Tanong muli niya. Sa makatwid, sila ay totoong sinungaling. Aniya. Pero dahil totoong sila ay sinungaling at sinabi nilang sila ay sinungaling, baka naman hindi talaga sila sinungaling. Iginiit niya sa huli. Sa makatwid, ang mga taga-Crete batay kay Epimenides ay mga sinungaling at hindi rin sinungaling. Ito ay isang kabalintunaan o sa iba pang pahayag, kontradiksyon. Kung ang ilan sa mga paniniwala sa kaalaman ng isang individual ay pagbabatayan ng paliwanag sa isang pangyayaring nagaganap o ng pagtanaw sa isang pangyayaring maaring maganap, pagkatapos ay makikitang nagtataglay ang mga batayang ito ng magkakakontrang kaugnayan, ang paliwanag o pagtanaw na tinutukoy ay may tuturing na malabo o nakakagulo. Sa makatwid, mahirap na pagbatayan ng paghawak ng hinaharap ang mga ito. Kung mapanuri ang individual sa kanyang kaalaman, kung mapanuri siya sa mga ugnayan ng bawat paniniwala niya, mas madali niyang makikita at sa ganoon maiiwasan o maisasaayos ang mga pagkukontrang ganito. Sa ganito, mas madali niyang mapapanghawakan ang kanyang hinaharap. Sa ganitong pamamaraan natin nasasabi na ang pagiging pilosopiko ay pagiging lohikal. Ang hinaharap ng isang pilosopo ay mga pamamaraan, mga prinsipyo, o mga alituntunin na maaaring magamit sa pagpapahusay at ng paghawak sa hinaharap niya o ng kanyang komunidad. Ang paghawak sa hinaharap ay may tuwirang ugnayan sa kaalaman ng isang individual o komunidad. Ang kahusayan sa paghawak sa hinaharap ay nangyayari lamang kung tunay na magkakatugma ang mga paniniwalang tinutukoy. Sa makatwid, hindi magkakakontra hanggat maaari. Kapag mas magkakatugma ang mga ugnayan, kapag mas nagkakaisa ang mga paniniwala bilang isang kabuuan, mas mapagkakatiwalaan ang prinsipyong ginagamit. Ang resulta nito ay ang pagkakaroon ng mas mahigpit na presisyon sa pagtanaw ng hinaharap. Sa huli, mas mahigpit ang paghawak sa hinaharap. Ito ang dahilan kung bakit ang pilosopo ay matindi ang paghahanap ng pagkakaisa sa kabuuan ng kanyang kaalaman hanggat maaari sa pamamagitan ng lohika kasamang iba pang pamamaraan. Ayon kay Dr. Armando F. Bonifacio, may tatlong gamit ang filosofiya sa panahong moderno. Una, aniya, ginagamit ang filosofiya para tukuyin ang uri ng pagmumuni-muni o pag-iisip ng isang individual o komunidad. Sa ganitong gamit, masasabing ang mga paring mahilig sa meditasyon ay may kakaibang filosofiya kung ihahambing sa ikukumpara sa mga pisiko, halimbawa, na mahilig naman sa paggamit ng matematika. Kalawa, aniya, ang filosofiya ay ginagamit para tukuyin ang pinakamalalim na paniniwala ng isang individual o komunidad. Sa ganitong gamit, masasabi na ang geometrikong Euclidean na siyang mga naniniwalang ang mga paralel na mga linya ay hindi kailanman nagtatawiran ay mayroong kakaibang filosofiya kung ihahambing sa mga di-Euclideanong geometriko na siyang mga naniniwala naman na mga paralel na mga linya ay maaaring nagtatawiran. Ikatlo, na karaniwang pinagbabatayan ng naunang dalawa, ang filosofiya aniya ay ginagamit upang tukuyin ang kabuuan ng mga paniniwala ng isang individual o komunidad bilang isang sistemang may tanging kaayusan. Sa ganitong gamit, masasabing ang mga demokratikong liberal na mga pilosopong politikal ay may kakaibang filosofiya kung ihahambing sa mga sosyo-sentrikong pilosopong politikal. Sa pananaw
na isinasaad dito, kulang pa ang mga paliwanag ni Dr. Bonifacio na ito. Hindi niya naipakita na hindi lahat ng mga sistema ng paniniwala ay maaaring ituring na pilosopiko. Halimbawa, ang kabuuan ng mga paniniwala ng mga Kristiyanong patriarkal bago pa man ang panahon ni San Agustin ay masasabing isang sistema ng paniniwala, bagamat hindi masasabing isang filosofiya. Para sa mga Kristiyano ng mga panahong ito, ang mga kontradiksyon na sa larangan ng filosofiya ay tinutunton para lipulin o mapangibabawan hanggat maaari ay itinuturing na mahalagang paniniwala. Tinatawag pa nga ang mga ito mga misteryo na dapat paniwalaan ng ganoon na lamang. Ang ganitong kaugalian ay labag sa gawain ng mga pilosopo. Lahat ng mga filosofiya ay may sistema ng paniniwala, pero hindi lahat ng mga sistema ng paniniwala ay may filosofiya. Yaon lamang mga sistemang nagtuturing sa kabuuan ng mga paniniwala mismo bilang mga pamamaraan ng paghawak sa hinaharap sa makatuwid, nagtuturing na nararapat, nagkakaisa hanggat maaari, sa makatuwid walang kontradiksyon hanggat maaari, ang maaaring ituring na pilosopiya. Interes sa ganitong mga kabuuan ang nagtutulak sa mga pilosopo na makialam sa lohika, anuman ang anyo nito. At yan po ang tatlong unang kabanata ng aklat na pinamagatang Filosofiya, Lohika at Pangangatwiran sa Panahon ng Computer ni Akda nina Agerico M. de Villa at Gerald M. Franco na inilimbag noong 2002 at inilimbag mula sa Sentro ng Wikang Filipino, Tomas Pinpin Hall, IMC Compound, A. Maria Regidor Street Area 11, UP Campus Diliman, Lungsod, Quezon. Kung ating pagtutugma-tugmain, nananatiling mahalaga, lalo't higit ang kakayahan na makapangatwiran ng tuwid at paayos sa panahon ngayon, lalo pat umuusbong na ang paggamit ng iba't ibang artificial intelligence or AI. Kaya hindi nawawala sa relevance o importansya na ating balik-tanawin kung saan ba nag-uugat ang ating mga paniniwala, kung ano ba ang filosofiya na nag-uugnay sa ating lahat bilang mga tao. Huwag nating kalimutan kung para saan tayo nag-aaral, kung ano ang tinutunto ng bawat hakbang na ating tinatahak. Isa itong isang makabuluhang gawain para sa akin dahil sinamahan nyo ako na muling balik-tanawin ang puno at dulo ng aking masidhing paghahanap kung ano at para saan ang mga pagsisikap na ginagawa ng aking mga magulang, ng aking mga propesor, ng aking mga kamag-anak at mga kaibigan. Mayroon bang kontradiksyon o hindi pagkakatugma-tugma ang
ating mga kilos at salita. At kung meron man, ano ang magagawa natin upang solusyonan ang tila nananatiling suliranin natin pagdating sa pangangatwirang matuwid at maayos. Ilamang po, maraming salamat, magandang araw.